Dito tayo sa Barangay Tagboros sa Mando Seafoods. Gusto nyo ng fresh lobster? Dami. Guys, nakabili tayo ng isang piraso. 180 pesos. Laki ng laman, guys. Nakakadaan ba dun sa baba? Yung pinunta namin dati. Pero dito na tayo magpupesto. Ayan, nakapwesto na tayo, guys. Ang ganda ng ang ganda ng lugar. Ay, puntaan natin yung yung spot na medyo malalim. Maraming mga iniwan yung mga pupunta dito. Mga plastic. Kung sa Puerto Princesa po kayo at naghahanap kayo ng ilog na pwedeng puntahan, isa sa mga malapit pero magandang puntahan, yan po ay yung ARG River Camp. Yan yung pupuntahan natin ngayon. Nasa Barangay Santa Cruz lang po siya. Daan lang po tayo ngayon ng palengke. Walang alimango. Sayang, tahong lang. Sayang. Tignan na natin doon sa along the way kung may kita tayo na pwedeng iluto doon sa area. And guys, wala tayong nakita na alimango dyan sa palengke. Kunti lang yung mga naka-display, puro isda. Siguro walang aning oras na rin, kaya konti lang yung mga display. Hanap na lang tayo dyan sa along the way. Baka may mga binibenta rin na pwede natin lutuin doon sa area. Medyo matrabaho yung isda, tapos kulang yung gamit natin dito sa sasakyan. Kaya wag muna yung isda. Pero sa susunod, magkikilaw tayo. Piprepare ko lang yung mga gamit. Ang mahalaga ngayon, papakita ko sa inyo yung pwedeng puntahan kapag ganitong panahon, mainit. Actually, napakainit po. Hindi pa official summer, napakainit na dito sa amin. Pagka gabi, madaling araw, malamig. Pagka araw naman, sobrang init. So, hindi pa yan official na summer, pero ramdam na po yung init. Kaya kailangan maghanap na tayo ng pwedeng puntahan pag ganito yung panahon para makapagpalamig-palamig. Diyan pala sa Tagboros may bilihan din ng mga seafoods, isda, tapos may mga alimango din, alimasag, mga shells. So doon na lang tayo titingin para baunin. Yan yung gusto kong kainin doon sa ilog. May naman ako, maliit na kaldero. So ibuboil ko na lang yung crabs. Yan guys, dito tayo sa Barangay Tagboros sa Mando Seafoods. May mga sila, mini aquarium. Yan guys, may mga lobster. Kung gusto nyo ng fresh lobster nakapitik, pwede kayong pumunta dito. Okay. Ito siguro crabs din. Yung napataba nila. Ito ay pitik. May mini aquarium sila. Dami. Oh, meron kayong alimango? Meron. Magkano Dito po 1,000 tapos 900. Magkano dito? 900. Ang kilo? Ano maliliit lang? Dito. Magkano dito? Malisa, magkano po yun dito? 600. 600. Ito 500. 500. Boy pa rin? Buhay po. Pero lalaki? Babae rin? Pa? Puro Tingnan mo lang. Mga 1,000. Mga 1,000. Kaya po babae. Ay, tulong sipit. Ayun, babae. Ito? Ito na lang. Isa lang, okay lang ba? Patimbang muna ako. Lulaki guys. May toast lang. Wala doon. 180. Okay. Guys, nakabili tayo ng isang piraso. Sold na ako dito guys.
Tapos pancit canton. Lagyan natin siya dito. Alright, let's go. Guys, paglagpas nyo po ng tulay ng Calatubog dito sa Barangay Santa Cruz, bago kayo makarating ng Barangay Hall, meron po kayo makikita dito ng mga flag sa kaliwa. Ayan, dito tayo liliko. Yan po yung Riverbank Swimming and Mountain Climbing, ARG Barangay Santa Cruz. Medyo rough road lang po pero kayang-kaya. Kahit mga motor, pwede pumasok po dito. Yan, sundan nyo lang po yung mga flag papuntayan dun sa ARG. Tapos matadaanan nyo po dun yung caretaker, papaalam lang kayo. Tapos sa unahan may pinupwestuhan po kami doon na open. Tapos sa unahan niya konti, mayroong part na malalim hanggang leeg. Pasok lang kayo, tapos sundan nyo yung mga flag. Then may makita kayo dyan na tarpaulin. Ayan, pasok lang kayo dyan. Ito, yung Riverbank Swim and Mountain Climbing. May mga kasama na tayo nakapag-overnight dito eh. Pinasok nila yung kanilang mga service hanggang dun sa nilispatan natin nila mga mags nila tsaka nila motor ride. Mainit talaga guys, grabe. Init ng panahon. Sundan nyo lang to. Ito yung sa caretaker guys. Diyan kayo magpapaalam. Eh sir, sir pwede mag-open ba? Kano entrance kuya? 10 pesos lang. 10 pesos. Tapos pwede makakadaan ba dun sa baba? Yung pinunta namin dati nila ano? Opo. Ed nila Ed? Pasok yung sakyan? Pasok naman po. Dati kasi masukal no? Oo. Pinunta namin. Magkano yung ano? Yung cottage? 100 lang po. May mga tao? Tanong yung may-ari. May mga tao ngayon? Meron po. Meron. Mga naliligo. Doon sa baba wala? Wala po. Pwede ba doon magpwesto? Walang... Overnight po, parang 10 pesos lang din po siya. Wait lang po sila. Sige, sige. 10 pesos lang guys yung ano, yung entrance fee, tapos 100 yung cottage. Murang-mura. Dito may naliligo daw dyan sa may cottage nila, pero doon tayo sa baba. Yan guys, punta na tayo doon sa baba. Nakapasok yung top down nila, cooking eh. So sana malinis para makapasok din yung ating minivan. Sa kaliwa, kung nakikita nyo, yan na yung mga cottage nila. Diyan pwede pumesto. 100 yung cottage. Pero doon tayo sa baba. Okay, so meron na rin silang CR dito. Kompleto. Lapit na pala. Parang dati layo-layo kasi sukal-sukal. Pero ngayon, ito lang. Ay, may tao rin pa. Pwesto rin pala dito. Tayo pwesto guys. Alright, dito na tayo. Yan guys, so pwedeng akitin daw yung bundok na yan sa harap. Ay, medyo mababaw yung tubig ah. Pero dito na tayo magpupwesto. Ayan, nakapwesto na tayo guys. Ang ganda ng ano, ang ganda ng lugar. Ayun oh. Pero mababaw na yung tubig ngayon dahil nagsisimula na pong pumasok yung summer. Tapos wala na rin masyadong ulan kaya mababa yung tubig. Pero masarap dyan maligo guys kasi tuloy-tuloy yung flow ng tubig. Yung isang paliguan doon banda. Yan yung mga cottage nila. Yan dyan pwede magpwesto. Pero yung malalim-lalim dito. Yung sa likod may mga tao na naliligo ngayon doon. So prepare muna tayong pagkain tapos ligo tayo after.
Kape na guys. Yung kape natin, Jim's Coffee. Jim's baka naman. Tapos next natin lulutuin itong crab bago yung pancit canton para wala na hugas-hugas. Dire-diretso na. Tingin ko kasya na to, tubig na to para sa ating crab. Painitin na natin. Hindi natin hugasan kaya buhay pa siya. Laki guys. 180 pesos. Babae. Musta na kaya yung ating niluluto? Musta yung crabs? Uy! Yan sa guys. So, umula na. Naglag pa. Alright. Malapit na. Next ay pancit canton naman. Ito na yung crabs natin. Ito guys, tipid yung tubig natin. Tatlong ganito lang nadala ko. Ayan. Konti lang talaga gagamitin natin yung tubig. Kasi tatapon din natin pagka ano eh. Pag lumambot yung noodles. Ayan. Ayan, malapit na. So tipid sa tubig guys, imbis na itapon natin yung sabaw, konting tubig lang ilalagay natin. Konti na lang. Tapos hindi na natin tatapon yung tubig, patutuyuan lang natin siya. Then lalagyan na natin yung sauce. Diyan na rin natin ihahalo yung sauce. Ito na rin gagamitin natin plato para tipid. Sarap kumain dito guys. Oh. Tapos yung view nyo ganda. Oh. Bundok tapos may ilog. Tapos mahangin. Medyo kunti na lang yung puno kaya medyo mainit. Pero may mga natira pa rin na pwedeng silungan. Naubos ko na yung mga paa. Sinimot-simot ko na yung mga paa guys. Oh, sarap. Laki ng laman. Guys oh. Uy. Hindi na putol. Kain tayo guys. Magnet. Guys, so laki ng sipit. May laman pagad. Open na natin guys yung crabs. Ating alimango. Tali pa. Yan guys. Ari. Uy no. Taba. May sabaw pa. Sayang sabaw niya. Harap. Taba guys yung bahay niyo. Harap. Wala na kanin-kanin. Pancit canton lang tsaka ito. Hindi kailangan maging magastos guys. Ma-enjoy nyo na yung nature. Ito. Ang nagastos natin sa pagkain, 180 yung crabs. Ito, 25 pesos. Actually, mahal pa yung nabilihan natin. Kasi ano yun eh, bilihan ng mga live, mga buhay na alimango, pitik, lobster. Pero may mga bilihan dyan sa palengke, mas mura. Nabili natin parang 500 per kilo. So guys, sold. Banghang lang guys. Solo ko na yung spot. Umalis na yung naliligo kanina.
After natin kumain, ligo na. Panghang. Lalaki ng sipit guys. Oh. Sarap. May technique pala dito guys, pagbiyak ng sipit ng alimango. Huwag niyong papaluin ng malakas. Yung palo lang na pitik. Ganyan lang oh. Yun, basag na. Pitik-pitik lang. Madaling mabasag. Kaysa hampasin yung malakas. Yan, basag na agad. Butas na. Ganoon lang kasimple. Laki ng laman guys. Medyo ilaw-ilaw pa. Kaya medyo parang creamy-creamy. Tarap. Dami naman. Parang bahay pa lang tsaka sipit yung nakakain ko. Halos mabusog na ako. Tap. So. Binitik-pitik ko lang. Basag agad. Sarap guys. Last water. Tatlong ganito lang dala-dala natin. Bitin. Sabagay mamaya may mga mobilyan naman dyan sa labas. Bago tayo maligo guys, linis muna tayo. Yun ang maraming mga iniwan yung mga pupunta dito. Mga plastic. Dali na lang natin itong mga basura na to. Yan, tayo na lang magdala. So ito na guys yung ARG. Dito kami nagpupesto kasi may malapad. Pwedeng nagpark yung mga sasakyan. Kaya lang mainit. Yung cottage nila dun banda, yun yung paliguan. Pero dito pwede naman. Diyan sa may mga umaagos. Tapos dito sa likod, diyan medyo malalim. Diyan maganda rin magpwesto. Tapos dito pwede mag-hiking sa taas. Yan guys, puntahan natin yung yung spot na medyo malalim. Mainit yun na parkingan natin. Dito pwede maligo eh. Dito malalim. Tapos medyo malilim. Dito. Pero dun sa unahan mas malalim. Ito na guys yung medyo malalim. Hanggang dibdib. Ito. Tsaka malapad-lapad yung liguan. Ito na. Dito na tayo papesto. Hindi siya ganun ka kalamig tulad dati. Pero okay na rin. Malalim pa rin pala guys, pero doon banda. Hindi dito. Sukatin ko ulit. Malumot lang kasi hindi na pumunta ng tao. So guys, nakatayo ako hanggang dibdib. Madulas at malumot. Sarap. Ang masasabi ko dito guys sa lugar na to, pwede siyang camping site. Maganda yung area, open space, may bundok, pwede mag-hiking sa umaga. Siguro pag inakyat nyo yan, baka
matatanaw yung sunrise dito sa east ng Palawan. Tapos, okay naman yung kanyang ilog. May portion na malalim hanggang dibdib. May portion din na mababaw. Doon sa kabila, yung mga cottage nila. Tapos napakamura, 100 pesos lang yung cottage. Tapos yung entrance, 10 pesos lang. So itong pinwestuhan natin ngayon, dito po madalas nagka-camping yung mga gustong mag-overnight. So itong area na to, kaya may makikita kayo na bakas ng pinaglutuan. So dito sila pumesto. Ito yung medyo malapad na area, tapos tabi lang ng ilog. Tapos dito may mga puno dito sa side na to. Yan ang pwedeng talian ng mga tent, ng duyan, ng trapal. And actually nilinis na to eh. Nung huling punta namin, masukal pa. Halos hindi matanaw yung loob na to. Pero ngayon, malinis na siya. Yung tubig lang, hindi siya ganun kalamig. Kasi siguro dahil nagbawas na yung level ng tubig, hindi na masyadong nakaka-flow ng maganda. Kaya medyo hindi ganun kalamig yung tubig. Pero pag umahon ka, malamig. Pag mahangin, medyo malamig. Pero hindi yan in-expect ko na tubig eh. Hindi yan in-expect ko na lamig. So baka yung dun pa, yung Kawa Falls, siguradong malamig yun kasi dun mismo galing yung supply ng tubig dito sa Santa Cruz. Hindi ko lang alam kung dugtong itong ilog na to, yung niliguan natin sa Kawa Falls. So yun lang, kung hindi ka masyadong pikan sa lugar, kung naghanap ka lang ng area for camping, day camp, tapos paliguan, mahilig ka mag-hiking, pwedeng pwede itong ARG campsite. So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!